napakahalaga ng CBA na ito. Kaya ako, kahit nasa labas, dala-dala ko itong ano na yan. Kasi, kahit para malaman nila na malaking kumpanya ang Rovira. Bakit? Mababang magbigay ng dagdag sa sahod. Sa ngayon, bali binabarat kami ng kumpanya namin. Binibigyan lang kami ng 45 pesos. Hindi naman kasi sa isang kilong bigas yun. Yaman-yaman ng kumpanya namin, pang-apat sa pinakamayaman yan. Bibigyan sa amin 45 pesos. Sa pangatlo naming paghaharap, simula po noong February, sila pa po yung humihiling na mag-deadlock kami. Ang lagi po nilang dahilan ay yun lang daw po yung kaya nila. Pero sa tingin ko naman po, malaki po ang kinikita nila. Kumbaga yung pagkalugi nila noon, wag na nilang dalhin ngayon dahil sigurado namang nakabawi na sila sa loob ng 4 na taon naming uli. Nakabangon na sila pagkatapos ng pandemic. Kumikita na po sila ngayon. Yung pagpasok nyo po dyan sa trabaho, makita nyo lang yung alaga nyong masaya na, malakas, nangingitlog ko ng maayos, walang problema. Okay na sa akin yun. Para ho kung may pamilya, ng anak ko, hindi nagkakasakit, ganun din ho sa alaga akong manok. Ngayon, pag nakita mo masigla ang manok mo, mas masigla ka pa kayo sa manok mo. Kasi yung performance noon, yun ang magdadala hanggang nagtatrabaho ka sa Rovira. Ang masasabi, isa kang huwaran dahil ikaw ay maayos na empleyado, nasunod sa mga boss at nagiging maayos ang iyong patungo sa kanila. Pero bakit ganun? Basta manghihingi ang mga babanggaya ko, kinagkakait nila. Kung sa trabaho naman, kahit anong nangyari, ginagawa namin. Sa init man yan, sa iputan o sa araw, kahit saan kami ilagay, wala po kaming tanggit. Pero bakit po naman ang konting kakarampot na sweldo na hiningi namin? Ang 45 pesos po talaga, sinasabi hindi ko kaya. Hindi sila magpapatawag kung hindi pa tayo kumilos. Tapos papamukhaan nila sa atin na bakit natin ginagawa. Siyempre, nangihingi tayo. Meron tayong hinaing. Yun yung pagkasunduan natin na humingi sa kanila pero ayaw nila ibigay. Wala naman po kami hinahangad na masyadong mataas eh. Ang gusto lang namin yung makasapat sa pamilya. Tulad ko na 4 na yung anak ko, nag-aaral ng college. Napakahalaga na madagdagan kami ng sahod na sapat at karapat-dapat para mabuhay ng aking pamilya. Kasama po kami ng Antipolo at Naik. Bali, hindi po kasi magkapares kasi po dito po sa Antipolo ay 560 sila. Kami po ay 508 lang po sa amin sa Naik. Kami po ay agriculture. Pero pares lang po kami ng ginagawang trabaho. Kaya gusto namin talaga na makamit yung across the board. Na, kasi yung mga kasama namin sa Naik, mababang sweldo doon. Kaya sa Antipolo. Yung mga bilihin naman natin, hindi naman may pares naman ng presyo. Pupunta ka ng Maynila, sardinas, ang presyo at saka sa Cavite, parehas. Kaya ang gusto namin, makakuha namin yung across the board. Hindi yung mga karampot lang binibigay sa amin ng kumpanya. Wala namang silang binibigay pang maayos na sweldo. Bakit sila nanghihingi ng deadlock? Kami ay maayos na nanghihingi. Ito ay para sa amin, para sa mga manggagawa, para sa pamilya namin. Ngunit ayaw nila ibigay. Kung hindi pa kami magpoprotesta, hindi sila gagalaw. Sa mga kasama ko, huwag matakot. Ipaglaban natin yung karapatan natin bilang manggagawa na kailangan maibigay nila yung sapat na pangangailangan ng isang uri ng manggagawa. Kaya huwag kayong matakot na ipaglaban natin to. Sama-sama tayo. Kailangan makuha natin yung across the board. Para yung pamilya natin mabuhay na maayos. Laban! Ang manggagawa po ay susuportahan ng pamunuan ng Union hanggang sa huling laban, hanggang sa makuha ang aming minimiting sa taas na sweldo. Sa management at sa kumpanya, sana pakinggan yung mga hinaing ng mga gaya naming mababa. Dahil kung kami walang mababa, wala sila sa taas dyan. Sabihin na nga natin sila mayaman, pero hindi sila yayaman kung hindi rin kami magtatrabaho. Yun lang.